May nagbenta nga sa akin itong napakadaming santol. Tingnan nyo naman. So, 4 na kilo to mga ate and kuya. Halika at gawin natin candy. So, una nga ay babalatan muna natin to. At pagkatapos natin balatan ay atin namang gagadyarin para ma-form natin siya na bilog na parang sampalok. So, babalatan ko muna to lahat at saka ko naman siya ipapakita sa inyo yung aking paggadyan. Bye! So, gagadyarin ko na siya at gamit tong aking gadyaran. Mas mapapadali ang aking paggadyad dito. Ang tawag nga pala sa santol na ito ay bangkok. Sa inyo ba anong tawag ng sa santol na ito? So, pagkatapos ko nga siyang gadyarin, ay akin na siyang ilalagay dito sa kawali. Hindi ko na siya pipigaan. Kasi sinama ko na rin pati yung mga buto. Kasi gusto ko meron nga ngat-ngatin or, alam mo yun, yung susupsupin. Ano yung susupsupin? Tapos, lalagyan ko siya ng asukal. Masarap tong uri ng santol na ito. Dahil ito talaga yung ginagamit sa paggulay. Magugulay din ako nito. Masarap kasi nito yung ginataan. So, ayan. Papakuluan lang natin yan hanggang sa ma-reduce yung kanyang sugar or makuha natin yung texture na ating hinahanap. At kailangan halu-haluin para hindi masunog. So, yan. Parang kulang pa yung aking sugar. Dadagdagan ko pa yung aking sugar para makuha natin texture na ating hinahanap. So, ayun na, unti-unti nang nagme-melt yung sugar. At, ayan ang magbibigay ng kukontra sa asim nitong mangga. Pero, usually naman yung mga gantong santol na bangkok ay matamis. Kaya, hindi siya masyadong maasim. So, tingnan natin kung anong kakalabasan. Kasi yung napanood ko nito, ay mangga yung kanyang ginawa. So, why not try natin sa santol? Baka mag-work din siya. So, antay lang natin yan hanggang sa maluto. At halu-haluin lang natin yan. Again, sa mga magtatanong, yung sukat ay akin lang po itong tinansya. Tansyameter lang gamit ng ate nyo. At ito ay 4 na pirasong santol na malalaki na ang tawag ay bangkok. Tapos siguro mga 1/4 or nga 1/4 na asukal yung aking ginamit. Yun lang ang aking lalagay. So, eto na nga yung kinalabasan ng santol. So, yan. Santol candy. Kapag ganito na yung texture niya at onti na lang yung asukal, pwede na yan. Tapos, papalamigin natin para naman sa susunod na procedure na ating gagawin. So, let's go. Para mas mabilis lumamig, ay isasalin ko siya dito sa plato. Tapos, tatapatan ko siya ng ventilador kasi may lakad ako ngayon kaya kailangan magawa ko na to. So, let's go. Ayun na siya. So, mga ate and kuya, ito na siya. Pinalamig ko na siya. Tapos, gaganyan ko lang yan sa aking palad. At, sasawsaw dito sa asukal. Para mag-form siya na parang bilog. Yan. Tapos, saka mo siya i-coat ngayon sa sugar. At, eto na, meron ka ng candy na pangkain mo. Tikman natin. Para sa ano? Lasang sampalok. Lasang sampalok yung lasa niya. Sampalok. Ang sarap. Kung mahilig ka sa maasim, ma-appreciate mo to. Yan. So, gagawin ko lang to hanggang sa matapos ko siya. Lahat. Yan. Kailangan, para siyang kalamay. Kailangan texture niya para siyang kalamay, mga ate and kuya. So, yun o. Wait lang. So, ito na nga mga ate and kuya, yung aking finished product sa mga candy. Papatigasin ko na lang yan. Saka ko i-coat doon sa asukal. Kasi tarinay ko siyang i-coat sa una natutunaw. Kaya naman, ganitong technique yung aking ginawa. Nilagay ko sa parchment paper. Tapos, pag malamig na, saka ko siya i-coat doon sa asukal. Napakasarap nito. Hindi mo napakasarap, okay. Parang ano,
parang kamyas yung lasa niya. Ay, kamyas. Oo, kamyas candy at saka sampalok. Magkahawig silang dalawa. Kasi medyo maasim siya. At the same time, matamis. So, syempre, matitikman nyo to kapag ginawa nyo din. Kaya try nyo na para pare-parehas nating maranasan kung ano ang lasa ng santol candy. Bye! Thank you for watching, mga ating kuya. Bye-bye and God bless!